Ang oras, 5:50. Nakarating kami sa gate ng Intramuros. Ayan, napasok na tayo sa walls. 5:50 a.m. San Juan de Letran enrollment is going on. Is now ongoing. Yan pong Letran. Ang school ng mga bayani. Wow! Sila ni Apolinario Mabini. Sino pa ba yung mga yun? Basta ang dami. Diyan nag-school. Si Emilio Aguinaldo din yata. O, Letran. O, si Jose Rizal. Nakapasok din po dyan, diba? Pero, mas nag-ano siya doon sa mga Jesuits. At, Ateneo yun. Ateneo at saka sa yung isa pa, yung medical school na UST. Pero yung iba dyan, kahit pero si Bonifacio, self-taught. Nung maliit pa siya, ay read na nagkaroon siya ng sarili niyang tutor dahil yung mga magulang niya hindi naman ganun kahirap. Okay, pero because his parents died young, yun, naging orphan siya. So he had to work and then nag-continue reading na lang siya. Okay. Good morning, Intramuros. Ganda ng structure, no? Wow. Ito old, oh. Old building, mga dormitories. Doon naman sa unahan, ayan, Lyceum of the Philippines. Ang dami kaya mga schools and universities dito. Kahit yung Manila High School nandito din eh. Sa unahan po niyan, yung engineering school na ano nga ba, Mapua, yun. Basta ang dami po dito inside the walls. Yun. Kasi magti-tree planting sila. Kung kailan pa umulan, nag-tree planting, magti-tree planting. Ay, wag naman sana si Kaloy pumasok. Tree planting nila sa Lamesa Dam. Okay, maganda din naman mag-tree planting. Wow na wow. Nandito yata yung Museo del Intuaco. Distilleria del Intuaco. Nandito po iyon. Grabe oh. LPU, ayan oh. LPU. Yan. Rock Red Shuttle Service. Tuloy lang natin ha. Basta parang nandito banda yung Museo del Intuaco. Ayan oh, Destilleria Lintuaco. Ayan siya oh. Pero for sure, sarado pa. Kasi ang aga kaya natin. Balik na lang tayo pagkatapos ng misa. Doon daw papunta. Tuesday, Sunday. Yes, usually, ang mga museum is closed on a Monday. Kaya ang simula nila, Tuesday to Sunday. Kakaiba po yung Museo de Galgalion. Kasi doon naman, Monday and Tuesday, wala. Ang kanilang, na lang, they open from Wednesday to Sundays only. O, doon po banda yung Lintuaco. Ayun, ang ganda niyan. Ganda talaga si Bongavilla. Bonggang-bongga. Bougainvillea. Instituto Cervantes. Ayan. Ayan yung Casa Manila. Agang-aga. Konti pa lang tao. Cold treats. Ayan. Casa Manila na yan. Teatrillo. Yung museum. Ito kaya, ano ito? What's that? Oh, suloy lang natin siya. Ayan na nga po, dire-diretso sa Calle Real. Iyon po ang ayan na. Ganda dito. Oh, Bambike Revolution Cycles. Kasi bamboo. Bamboo siya, bamboo. Immaculate
Conception. Ito cafe. Intramuros, rice meal, coffee, and pesto, Alfredo pasta. And Alfredo pasta. Diba? Yan. Going back. Ito, Immaculate Conception pala to na building. Hindi ko yan napansin sa different angle kasi. Oo. Ito yung San Agustin Church. Diba? San Agustin Church. Oo nga po, ito yung Mercadillo pero sarado pa syempre. Bakit naman sila magbubukas ng alas 6 ng umaga? Wala pang alas 6 yata. Ito 7-Eleven. Bishops Conference of the Philippines sa Immaculate Conception na building. Ayun pala siya, oh. Tapos, ito open space, parking. And then, doon naman banda yung katedral. Daming bulaklak ng mga kalachuchi. Nice. Yan po yung museo talaga. De Intramuros, diba? Yung pinuntahan nating museo noong nakaraan. Oo, maganda rin yun. Oh, ito naman, mga kalachuchi dyan po sa Plaza del. Yung mga Pilipino, yan po ang kanilang no. Aga natin. Tapos ang makulimlim kasi maulan. Kanina nga umuulan talaga nung umalis kami sa bahay. Pero buti na lang huminto na. Yun po, Anda. Anda. Ba yan? Saan pa ba yung iba dito? General Luna pala ito. One way. General Luna Street. Ganda ng okay, Plazuela de Santa Isabel pala. Pag matagal mo na hindi napupuntahan, nakakalimutan mo din eh. Kaya kailangan balik-balikan. Balik-balikan natin. Ayan. Windsor. Wow, House of Windsor. Grabe ah. Tingnan mo, gandang-ganda ka dyan oh. Yung nakita ko palang Windsor International Maritime Clinic, yun, worldwide link, Shelo Heaven naman yun. Uy, may renovation dito po, retrofitting, di ko lang alam, basta dito po sa katedral. Uy, ayan oh. Uy, ayan oh. Hindi lang siya pink na pink. Ito na yung mga puno ng balayong local na sakura. O, diba? Buong pala, street nilagyan nila, Ibig sabihin, pag mamulaklak yan ng sabay-sabay, malaking na rin yan, na parang cherry blossoms, diba? Mas gusto pa nating manggaya, no? Gaya-gaya po tumaya. Pero napakaganda naman talaga. Oo, promise. Talagang honestly, maganda naman talaga yung mga sakura. Kaya tayo, gandang-ganda din naman sa kanila. Ayan, si Kaloy na yata. Yan sama ng panahon, no? Ay, nako. Beaterio Street. Beaterio Street. Yan dito raw dati yung St. Paul Hospital and Free Public Dispensary. Ay, Angelus na. Pray muna tayo. 6:15 lang pala yun. Ito yung Knights of Columbus, Council, Manila Council. Yan. Kailan yan siya nagsimula? Matagal na, syempre. 1920 pa daw. Lingayen at Tacloban, dekada 1920, lumaban para sa kalayaan at nasawi ang mga kasaping sina
Ay pala, lumaban yung mga Knights of Columbus. Barrio Uplift Program 1967. Yun, ayan, may ginagawa sa gilid ng katedral. O doon tayo, punta tayo doon sa harap sa may plaza Real. Ayan po si King Charles IV Carlos, King of Spain syempre, pero naging ano siya, Emperor of the whole Roman Empire kasi polyglot daw siya. Tatay siya ni King Philip na kung kanino po pinangalan yung Las Islas Pilipinas, 'di ba? Si Philip. Pero nung mga panahon na na-colonize tayo, talagang ano na yun, si Philip na yung hari. Oo, yan. Tawag nila sa kanila El Prudente kasi prudent, tahimik siya. Laging nagmamatsyag at praning ba? Sorry for the word. Kasi kailangan naman talaga niya maging maingat. Ganyan talaga yung mga hari, Treyna dati. No, Al Rey Carlos IV. Yes po. So, ayan po yung unang naging hari. Monument in honor of Charles IV, King of Spain, 1788 to 1808. Erected in gratitude for decreeing the introduction of vaccine for smallpox in the Philippines. Cast in bronze under Governor General Rafael Maria Aguilar and directed by Ambrosio Casas. 1805-1808, unveiled 1824, replaced by a monument to hero martyrs Gomez, Burgos, and Zamora. 1961, reinstated under the Intramuros administration. 1981, monument declared a national cultural treasure. 2016, tama. So kasi smallpox vaccines ang kaniyang ibinigay sa Pilipinas. Para gumaling daw yung mga Indios. Sinampulan tayo. Ay doon naman po ay edifice, ano yan, Ferlan. Tapos kailangan natin puntahan to. Wala pa nang misa. Paano magkakamisa? Alas 6 pa lang. Alas 6:15. Ito na nga yung ating Plaza Real, no? Umulan kaya basa-basa basa. So dito tayo sa may gilid. Ito po yung gilid, yung finance treasury, anong tawag dyan. Tingnan natin para makita natin, ha. At kukumustahin din po natin ang lagay ng archives, National Archives. Tapos na kaya yun? Tagal na nun. Ang tagal na nun. Kahit yung theater, parang merong theater museum. Oo. Ang alam ko, kontrata pa yun sa mga Diskaya kasi nadaanan ko minsan yun at nabasa ko. No? Ayuntamiento de Manila pala. Ayuntamiento de Manila. Bukas na yata yung Chowking, yung KFC. Umamaya pa yan sila. So, Casas Consistoriales, Ayuntamiento. Ayan po. Ipinatayo ang tahanan ng Kabildo ng Kabildo at iba pang pinuno ng pamahalaan ng lungsod ng Maynila. Inilagay ang panulukang bato. Okay, yung cornerstone, panulukang bato is cornerstone. 1735, natapos ng 1738, nasira ng lindol 1863, muling ipinatayo 1879, naging luklukan ng pamahalaang kolonyal na Kastila at Amerikano at ng unang Asembleya ng Pilipinas. Sa Salon de Marmol ng gusaling ito, pinasinayaan ni Sergio Osmeña bilang speaker noong ang hirap naman basahin, bilang speaker noong Oktubre 16, 1907,
katungkulang kanyang hinawakan hanggang 1922 ay si Sergio Osmeña pala. Nasira ng bombahin ng hukbong Hapon at Amerikano nung ikalawang digmang pandaigdig. Siyempre 1942, no, 43, 44, mga ganyan. 1945 na tayo natapos eh. Ay nako. So, Ayuntamiento de Manila. Ito siya. Hindi ko masyado siyang pinapansin dati, no? Eh, paano? Inikot na natin to. Kaya, ngayon, pinansin na siya. Oh, ayan, oh. Si halos lahat na cover na natin, no? Dito sa Intramuros.